You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus, I worship. You're turning lives around. You are here, oh, turning lives around. I worship you, I worship. You're mending every heart. You are here and you're mending every heart. I worship you, yeah. I worship you, Lord. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, you're the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, sing it again. You are, yeah, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, that's who you are, Jesus, yeah. And waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is, sing, that is who you are. Oh, that is who you are. And that is who you are. Oh, and that is who you are. That is who you are. My Jesus, that is who you are. That is who you are. Oh, we lift you up. That is who you are. That is who you are. My Jesus. Tawag sa pagsamba. Dapat na si Yahweh, ating Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, handugan ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isa-isay. Tayo ay magalak yamang lahat tayo ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh dapat na magsaya.
sapagkat dugong wagas ang ipinanghugas. Sa lahat ay pinili at saan may lagi, sa aral ay di bali at siyang lalagi. Iisang adhika sa paglalathala, nangaral ni Bathala sa langit at lupa. At sa kapighatian o pakikilaban sa mga kaaway laging tumatahan, hanggang sa magtagumpay sa mga kasamay at makamtan na tunay ang putong ng buhay. Ang umako sa sala, purihin tuwi na ng Kristiyanong lahat, na puring walang hanggan. Ibibigay sa atin ang tanglaw sa dilim, upang mamasdan natin ang kanyang landasin. Amen. Tayo po'y sa mandaling manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpupurit, nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at sa iyong kadakilaan. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Ipahintulot mo na ikaw ang aming maranasan sa aming pagsamba. Mangusap ka po sa mga awit at mensahe ng buhay na aming maririnig. Ihanda mo ang aming puso't isipan, aming Panginoon. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Tawag sa pagsamba ay matatagpuan sa Roma, Kabanata 10, mga talatang 8 hanggang 11. Dito po ang sinasabi. Sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa iyo ang kautusan, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito'y ang salitang ipinapangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay ipinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Sinabi nga ng kasulatan, walang sino mang sumasampalataya sa kanya ang mapapahiya. Isang magandang araw ng linggo sa inyong lahat. Naway nasa mabuti kayong kalagayan at malusog na pangatawan.
Ating sama-samang purihin, sambahin at pasalamatan ng Diyos sa lahat ng pagpapala niya sa atin at pag-iingat. Puspusin nawa tayong lahat ng masaganang at mapayapa, masayang buhay ng ating Panginoon. Mag-ingat po tayong lahat sa ating at laging mamuhay na kasama natin ang presensya ng Diyos. Sa umagang ito, ating pong binabati ang ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Binabati natin at pinasasalamatan natin ng Diyos sa kanilang mga buhay, si Brother Arnel Banjola na magdiriwang ng kanyang kaarawan sa August 10. Dalangin natin na patuloy siyang pagpalain ng Panginoon sa bagong taon ng kanyang kaarawan. So sa pagkakataong ito, inaanyayahan ko po kayo na tayo ay sama-samang dumulog sa Panginoon sa ating panalangin pastoral. Ating yuko ang ating mga ulo at tayo'y manalangin. Mapagpala at maibigin naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na kami ay muling makipagtagpo sa inyo upang pasalamatan kayo sa lahat ng mga pagpapala na ginawa ninyo sa aming mga buhay. Salamat po Panginoon sa patuloy po ninyong pagkakaloob sa amin ng buhay at kalusugan sa aming pisikal na katawan. Salamat sa inyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. At ngayong umaga Panginoon, patuloy po naming dinudulog sa iyo ang aming mga kahilingan at panalangin para sa aming mga kapatiran at ngayon din sa aming mga mahal sa buhay, sa aming iglesia at sa aming pamayanan. Panginoon, kami po ay nakikiusap sa inyo na patuloy po ninyong pagpalain ng aming mga kapatiran, lalo na sa kanilang mga kalusugang pisikal. Nadalangin namin si Marite Manlungat sa kanyang kalakasang pisikal at espiritual. Pagpalain mo ang anak mong ito at pagkalooban ng matatag na pananampalataya na ipagkatiwala niya ang kanyang buhay sa iyong mga kamay. Ngayon din, Panginoon, aming dinadalangin ang aming Brother Romy Bondok sa kanyang early recovery from his eye operation. Dalangin namin, O Diyos, na bigyan mo siya ng malusog na pangatawan at panumbalikin mo po ang kanyang paningin upang patuloy siya, O Diyos, na makita niya ang kagandahan ng iyong mga nilikha. Ngayon din, Panginoon, dinadalangin namin ng sambahayan ni Rubinil Estrella sa pagkamatay ng kanyang mother. Dalangin ko, Panginoon, na pagkalooban mo sila ng kapayapaan at kaaliwan sa panahon ng kanilang mga kalungkutan at patuloy nilang ipagpasalamat ang buhay ng kanilang minamahal na ina. Ngayon din, Panginoon, aming dinadalangin ang aming kapatid na Kit Yalong at ang kanyang sambahayan sa kanilang naranasan na pagkamatay ng kanyang sister-in-law. Pagpalain mo po ang pamilya nito at patuloy po ninyong i-bless yung kanilang business dito sa amin sa multipurpose building. Ngayon din, Panginoon, dinadalangin namin ang aming kapatid na Arnel Banjola sa kanyang kaarawan this coming August 10. Dalangin ko, Panginoon, na biyayaan mo pa siya ng patuloy na buhay at kalakasan at ipagkaloob mo po ang pagpapala sa kanyang buhay sa araw-araw. Dinadalangin namin ang aming mga kapatiran sa iyong iglesia dito sa Makati United Methodist Church at sa kanyang mga leader. Dalangin ko, Panginoon, na kayo po ang patuloy na mag-ingat at magpala sa iyong mga anak na ito sa panahon ng COVID-19. Patuloy sila, Panginoon, na
dumalangin at magpasalamat sa pananampalatayang kanilang tinanggap mula sa inyo. At patuloy na pagpalain nila ang kanilang mga buhay upang hindi sila maapektuhan ng COVID-19. Ngayon din, Panginoon, aming dinadalangin ang aming bansang Pilipinas sa pagsisikap na mapawi ang COVID-19 at na mapataas ang aming ekonomiya. Dalangin ko, Panginoon, na gabayan mo po ang mga leader ng aming bansang Pilipinas at patuloy nawa, Panginoon, na sa biyaya ninyo ay magsigaling ang lahat ng merong COVID-19 at patuloy na umunlad ang aming kabuhayan. Salamat po, Panginoon, sa pagkapangyarihan ninyo na siyang sumasakop sa iyong bansang Pilipinas. Gayon din, Panginoon, aming dinadalangin ang inyong proteksyon, lalo-lalo na sa aming mga mahal sa buhay, sa pag-iingat mo sa kanila sa COVID-19. Ikaw nga po, Panginoon, ang patuloy na magpala sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na po ang aming mga anak, manugang, apo, at ngayon din ang mga kapatid namin sa laman at mga magulang. Dinadalangin din namin sa iyo ang lahat ng mga manggagawa ng iyong iglesia mula sa aming obispo, sa aming mga DSS, pastors, deaconesses, and lay leaders. Patuloy mo, Panginoon, na gamitin ang aming mga buhay para sa katatagan ng pananampalataya ng bawat anak mo na naglilingkod sa inyo. We continue also to pray for the unity and cooperation of the government and the community. Panginoon, bigyan mo po ng commitment ang bawat isang Pilipino na kami ay magtulungan para sa ikasusugpo ng COVID-19 at hindi na ito lumaganap pa sa aming bayan. We also pray for all our frontliners, doctors, nurses, and caregivers. At gayon din ang aming mga guro at mga mag-aaral na magsisimula na sa kanilang pag-aaral this month of August. Dalangin ko, Panginoon, ang pag-iingat ninyo sa aming mga kabataan na siya naming pag-asa sa aming kinabukasan. Ipagkaloob po, Panginoon, ang mga mabubuting bagay sa lahat ng mga anak mo na nagmamahal, naglilingkod at nagtatapat sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang unang pagbasa ay matatagpuan sa Aklat ng Awit, Kabanata 105, mga talatang 7 hanggang 15. Ang Diyos na si Yahweh ang Panginoon, siya ang ating Diyos, sa kanyang paghatol ang nasasaklaw buong sansinukob. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman, ang mga pangakong kanyang binitawan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham, at may pangako ring ginawa niya kay Isaac na lingkod na mahal. Sa harap ni Jacob, ang pangakong ito'y kanyang pinagtibay para sa Israel. Ang tipan na ito ay pangwalang hanggan.
Sinabi ng Diyos, ang lupang kana ay ikaw ang kukuha bilang bahagi mo sa aking pangako na ipamamana. Nang panahong iyon, sila ay iilan, hindi pa marami. Kaya sa lupaing tinitiran nila ay hindi nanatili. Tulad nila noon ay yaong lagalag na palipat-lipat, kung saang lupalop, mga kaharian sila na pasadlak. Sino man ay hindi niya tinutulutang sila'y alipinin. Ang haring magtangka ng gumawa nito ay pananagutin. Ang sabi ng Diyos, di dapat apihin ang kanyang hinirang. Ang mga propetang mga lingkod niya ay hindi dapat saktan. Ang ating pong teksto sa linggong ito ay masusungan natin sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon sa pagkakasulat ni San Mateo sa Kabanata 14, mga talatang 22 hanggang 33 na ganito ang sinasabi. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga tao, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi, samantalang ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ako diyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta sa kanya. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ako, sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus, bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Ito ang salita ng Diyos sa kanyang bayan. Purihin at pasalamatan natin ang Diyos. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sa umagang ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang tungkol sa paksang a faithful father to a faithful servant. A faithful father to a faithful servant. Ito po ay batay sa Genesis chapter 37 verse 1 to 4, 12 to 25 at sa yung Matthew 14 22 to 33. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito na kami ay muling magsama-sama upang aming pagbulay-bulayan ang mga salita ninyo na siyang kapangyarihan na nagbibigay sa amin ng kalakasan ng aming pananampalataya upang maharap namin na merong katagumpayan ang mga bagyo sa aming mga buhay. Dalangin ko nga, Panginoon, na pangunahan kami ng iyong banal na Espiritu at puspusin mo po kami ng inyong kapangyarihan upang maunawaan namin at maipamuhay namin ang mga salita ninyo na siyang magbibigay sa amin ng tiyak na tagumpay. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Okay.
Ang buhay natin ay punong-puno ng sorpresa. Merong bagyo, lindol, baha, sakit at iba-ibang kalamidad. Ngayong pandemic, maraming mga bagay na hindi natin inaasahan ang ating nararanasan. Isang pastor natin sa Philippine Annual Conference East, Rizal, ang namatay sa COVID-19, Pastor Mabuti ng Antipolo UMC. May mga church leader tayo na binawian ng buhay sa panahon ng COVID-19. Mga taong naglilingkod sa Diyos. Walang exempted sa atin. Lahat tayo ay maaring makaranas ng bagyo ng buhay. Life brings storm to all people. Sometimes they are brutal. Minsan hindi natin maunawaan na nangyayari sa ating buhay. Sometimes we feel we are abandoned by God. Remember, God will not abandon God's people. Whatever storm we find ourselves, Jesus is with us. He comes us as a compassionate companion. He understands our terrors. He grieves for our suffering. He sustains our spirit, even as the storm continue to rage. We must stay true to our faith, persevere and hope. Remember God's wonderful works. Meditate upon the various time when God has been present. Today, we will study God's faithfulness to His faithful servants in the midst of many storms in life. Psalm 105 retells the story of God's faithfulness, reminding His people that God is true to God's covenant, even when all looks hopeless. Let us see how Joseph the dreamer experienced the faithfulness of God. Joseph is one of the 12 sons of Jacob who remained faithful to God. Siya ay paboritong anak ni Jacob na masunurin at maibigin sa mabubuting gawa. Siya ay kinainggitan ng kanyang mga kapatid, kaya siya ay pinagbalakang patayin, ngunit hindi ito pinayagan ng Diyos. Kaya siya ay ipinagbili na lamang sa mga Ismaelita at ipinagbili naman kay Potiphar na lingkod ni Paraon. Sa kanyang paglilingkod kay Potiphar, siya ay pinatnubayan ni Yahweh at pinagtagumpay. Kaya siya ay pinagkatiwalaan ni Potiphar na mamahala sa kanyang sambahayan. Siya ay nagustuhan ng asawa ni Potiphar at inakit na siya ay sipingan. Ngunit tumanggi si Jose sapagat hindi niya kayang pagtaksilan ang taong nagtiwala sa kanya at magkasala sa Diyos. Dahil dito, pinabilanggo siya, ngunit pinatnubayan pa rin siya ng Diyos. Ginawa siyang tagapamahala ng lahat ng bilanggo dahil sa kanyang katapatan sa Diyos. Binigyan siya ng karunungan na magpaliwanag sa mga panaginip at siya ay nakilala sa kanyang kakayahan. Kaya nang managinip ang Paraon at walang makapagpaliwanag nito, pinatawag siya ni Paraon upang ipaliwanag ang kanyang panaginip. Sa tulong at kapangyarihan ng Diyos, nagustuhan ni Paraon ang paliwanag at payo ni Jose. Kaya siya
ay ginawang gobernador ng buong bansa ng Ehipto. Naging matagumpay si Jose at nailigtas niya ang buong bansa sa taggutom. Kaya siya ay nakilala at naging pagpapala sa lahat ng nangangailangan ng pagkain. Ang mapait na karanasan ni Jose ay naging pagpapala dahil sa katapatan ng Diyos at katapatan ni Jose sa kanyang Panginoon. Napagtagumpayan ni Jose ang lahat ng pagsubok na kanyang naranasan dahil sa katapatan ng Diyos sa kanyang matapat na lingkod. Ikalawa, God is faithful to His covenant and promises. As servant of God, we must keep our hope alive. Sa awit 105, ipinahayag ang mga kamanghamanghang gawa ng Diyos sa kanyang tapat na mga lingkod. In times of trials and storm, we must thank the Lord for His wondrous work. Call upon His name and make known His deeds among people. Magalak nating purihin ang kanyang dakilang pangalan at hanapin ang kanyang talakasan at manatili sa kanyang harapan. Alalahanin natin ang makatarungan niyang hatol at kanyang himalang ginawa. He remembered His covenant forever in all generation. Nasa isip niya lagi ang kanyang tipan at pangako sa lahat ng henerasyon. Hindi niya pinayagan ang kanyang mga lingkod na alipinin, apihin, at saktan ang kanyang mga hinirang. Ito ang pangako ng Diyos sa sino man taong magtatapat at maglilingkod sa Kanya. So stay true to our faith and obey His commandments, for He is faithful forever. Ikatlo, Jesus is in the center of the storm. Jesus walks into the storm to be with us. Jesus spoke to His disciples, "Take heart, it is I, do not be afraid." Sa panahon ng mga bagyo sa ating buhay, huwag tayong matakot sapagkat kasama natin ang Diyos. Matthew 14:27. Sa pagharap natin sa mga bagyo, nakakadama tayo ng takot at minsan iniisip natin na pinabayaan na tayo ng Diyos. Ngunit hindi tayo iiwan ni Jesus. Sinisikap nating maging tapat na tagasunod ni Jesus. Namumuhay tayo sa kanyang mga salita. Binibigay natin ang ating mga sarili sa pag-ibig at paggawa ng mabuti. Ngunit, nakakaranas pa rin tayo ng mga bagyo. Gaano mang kataas ang alon at kalakas ang hangin, Jesus walks through us to meet us and to protect us. We have to trust God. Nang sinabi ni Apostol Pedro sa Panginoong Hesus na papuntahin siya sa tubig, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Hindi nagtiwala si Pedro kaya hindi siya nakalakad sa ibabaw ng tubig at lumubog. Hindi ang kawalan ng pananampalataya kaya hindi nakalakad si Pedro sa ibabaw ng tubig, kundi ang kanyang kawalan ng tiwala at pag-aalinlangan na si Jesus ang kanyang kasama. Ang totoo, ang bagyo ay mananatili at hindi natin maiiwasan. Ngunit ang pangako sa atin ng Diyos, siya ang ating kasama na siyang magpapahupa ng bagyo, takot at pangamba. Kaya sa ating pagharap sa mga pagsubok sa ating mga buhay, maging tapat tayong lingkod ng Diyos sapagkat siya ay tapat sa mga lingkod niyang nagtatapat. Nagtitiwala
sa presensya ng Diyos sa lahat ng oras at panahon ng ating buhay. Be strong, stay true to our faith, trust Him, and He will be with us forever. Always be faithful, servant of God, for we have a faithful Father whose love endures forever. Ito ang tipan at pangako ng Diyos sa ating kanyang mga lingkod. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapayapaan nawa ang sumainyo lagi. Magandang umaga at pagpalain tayong lahat ng Diyos. Sa ating para sa ating pagkaunawa sa ating mensahe ngayong umaga, 3 katanungan ang iniiwan ko sa inyo. Una, paano natin haharapin ang mga bagyo ng buhay na may katagumpayan? Ikalawa, anong mga pangako ng Diyos ang nagpatibay at nagpatatag ng ating pananampalataya? Pangatlo, paano ang iyong pananampalataya ay nakatulong sa iyong matagumpay na pamumuhay? Pagpalain po tayo ng Diyos sa ating pagtalakay ng mensahe natin ngayong umaga. Amen. Tayo pong lahat sa sinasampalatayanan. Sinasampalatayanan ko ang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at si Jesucristo na anak na bugtong niya. Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ay ipinanganak ng Birheng Maria. Nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa 3 araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang hukuman ang nangabubuhay at nangamamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Nasa panahon po tayo ng paghandog ng mga pangako, kaloob, paggawain at pasasalamat. Magbigay kayo at kaibibigyan ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Lukas Kabanata 6, talatang 38. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong pangako na hindi mo kami iiwan, kundi sasamahan mo kami, Panginoon, sa anumang bagyo ng buhay. Kaya ngayong umaga, Panginoon, tulungan mo kami na mga anak ninyo, na ikaw ay aming
masamba sa pamagitan ng aming mga handog na kaloob para sa iyong gawain at ministeryo. Dalangin ko, Panginoon, na kasangkapanin mo ang mga pagpapalang ito upang higit lalo, Panginoon, lumalim, tumibay, lumawak ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. At patuloy po ninyong ibuhos ang iyong pagpapala sa lahat ng mga anak mo na umiibig, nagtatapat, at naglilingkod sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Jesus kong ligayang tunay at sa akin ay buhay sa landas ng kahirapan ako'y iyong samahan sa piling mong hirang sa piling mong hirang sa landas ng kahirapan ako'y iyong samahan. Hindi ang lugod at yaman ang hanap ko at dalan, kaya't sa katotohanan ako'y iyong samahan. Sa piling mong hirang, sa piling mong hirang, kaya't sa katotohanan ako'y iyong samahan. Sa dilim ng kaparangan, bangis ng karagatan, at hirap ng paglalakbay, ako'y iyong samahan. Sa piling mong hirang, sa piling mong hirang, sa hirap ng paglalakbay, ako'y iyong samahan. Amen. Tayo po'y manalangin. Salamat, O Diyos, na meron kaming isang tapat na Ama na maaasahan namin sa lahat ng panahon. Dalangin ko nga, Panginoon, na gawin mo kaming lahat na maging tapat na iyong mga anak upang sa aming pagtahak ng buhay dito sa sanlibutan, sa harap ng maraming mga pagsubok sa buhay, ay maranasan namin ang iyong presensya at kapangyarihan. Salamat sa iyong mga mayamang pangako sa lahat ng mga anak mo na nananalig sa inyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na patuloy ka naming mapuri at maipahayag ang iyong mga dakilang mga gawa sa aming mga buhay. At maranasan naming personal, Panginoon, ang iyong pakikisama sa aming buhay. Lalo na sa panahon na mga pagsubok na aming pinagdadaanan.
Dalangin ko nga, Panginoon, na patuloy mong patatagin ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. Sapagkat dito nakasalalay, Panginoon, ang katagumpayan ng aming mga buhay. Patuloy ka nga, Panginoon, na gumawa sa aming mga buhay upang maranasan namin yung katapatan ninyo na ginawa ninyo kay Jose na dumaan sa iba't ibang mga pagsubok sa kanilang buhay. At ngayon sa pandemic na ito, Panginoon, bayaan mo maipagkatiwala namin ng buong buo ang aming buhay sa inyo. At salamat po sa iyong pangako na hindi mo kami pababayaang nag-iisa, kundi sasamahan mo kami sa aming mga paglalakbay upang kaming lahat ay maging matagumpay. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga magulang, ang aming mga kapatiran na nakaranas ng inyong mga pagpapala sa kanilang buhay. Salamat po sa mga kagalingan, kalakasang pinagkakaloob mo sa aming mga kapatiran. Loobin mo nawa, Panginoon, na patuloy na maranasan ng mga anak ninyo, O Diyos, ang pakikisama ninyo sa amin sa araw-araw. At patuloy ka naming purihin, sambahin at pasalamatan sa aming mga buhay. Gamitin mo kami, Panginoon, na maging pagpapala sa aming mga kapwa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng aming mayamang karanasan sa inyo na pinagkaloob mo upang kaming lahat, Panginoon, ay makatawid sa aming paglalakbay nito. Sa iyong mga kamay, Panginoon, pinagkakatiwala namin ang aming buhay, ang aming mga sambahayan, ang aming iglesia, O Diyos. Patuloy po ninyong pag-isahin ang mga anak mo na nagmamahal, naglilingkod, na mayroong katapatan sa inyo. Patuloy po ninyong ipadama ang iyong presensya sa buhay ng bawat isang anak mo na nagtatapat sa inyo. Ito, O Diyos, ang aming dalangin na mayroong pagpapasalamat, pagtitiwala, na patuloy mong pagpapalain ang lahat ng iyong mga anak. Ito po ang aming samadalangin sa mga kapangyarihang pangalan ni Jesus, naming Panginoon. Amen. Ngayon, tanggapin natin ang masaganang pagpapala ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Angkinin natin ng walang pag-aalinlangan ang makapangyarihang presensya ng Diyos sa ating buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Good morning and have a good day. Peace be with you all. Do you believe that tonight?
every day with you, Lord. Oh, yes. James 2:23 says Abraham believed. How many believers here tonight? Do you believe that tonight? Every day with you, Lord. Oh, yes. James 2:23 says Abraham believed. How many believers here tonight? And it says it was accounted to him for righteousness, and he was called the friend of God. I thank God that he calls us his friends. In spite of all that we have done, if we'll only believe, say only believe, only believe, only believe. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love